Salamat po sa Word of God. At yun po, si Troy po yung tinanong ni, kayo nagtanong na Bible student kay Brother Clark kung kapatid ba ni Troy si James. Nakita mo talaga, nagkakamukha-mukha na sila. So, from James, Troy, Ed, Dave, sila po ay magkakamukha na po sila. At least, di ba, magkakamukha tayo sa Panginoon. Kasi isa ng itsura, isa ng hawi ng buhok. Pero ating tagapagsalita ngayon ay kasama ko pa mula noong 2011, 15 years. Nakasama ko sa gawain ng Diyos. Sila yung mga young people dati. Nakasama ko pa nagsimula kami dito. Nung time na yon siya ay mapayat at matulis. Ngayon hindi na siya payat pero matulis pa din. Okay, tawagin natin si Brother Renz. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. Kinabahan ako kanina kasi akala ko si pastor na yung magpipreach. Ligtas na ako. Ako pa din pala. Amen. So, thank you po, pastor, for the privilege na makapag-preach muli sa inyo pong harapan. At kagaya nyo po ko yung member lang din na natuturuan ng salita ng Diyos. At biyaya lamang po na ako po ay makapagsalita dito, mangaral ng salita ng Diyos. Kaya po tayo mag-start na po, tayo po yung magbukas ng Bible. Deuteronomy chapter 28. Deuteronomy chapter 28, verse 15 hanggang 33. Di po kami nag-usap ni Sir Dave ng preaching, pero may konti kaming similarities po sa preaching. Hindi ko po kinausap si Ma'am Rosie B. sa kanyang testimony. Hindi ko po kinausap si Ma'am Jessica sa kanyang testimony. Wala, nagkatugma-tugma po eh. Deuteronomy chapter 28, verse 15 hanggang 33 tayo po ay magsasalitan. Umpisahan ko po. Verse 15 hanggang 33. Sabi ng Bible, verse 15, "But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all his commandments and his statutes, which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Cursed shall be thy basket and thy store. Cursed shalt thou be when thou comest in, and cursed shall be when thou goest out. The Lord shall make the pestilence cleave unto thee, until he have consumed thee from off the land, whither thou goest to possess it. And thy heaven that is over thy head shall be brass, and the earth that is under thee shall be iron. The Lord shall cause to thee be smitten before thine enemies, and thou shalt go out one way against them, and flee 7 ways before them, and thou shalt be removed into all the kingdoms of the earth. And the Lord will smite thee with the botch of Egypt, and with the emerods, and with the scab, and with the itch thereof thou canst not be healed. And thou shalt grope at noonday, as the blind gropeth in darkness, and thou shalt not prosper in thy ways, and thou shalt be only oppressed and spoiled evermore, and no man shall save thee.
Thine ox shall be slain before thine eyes, and thou shalt not eat thereof, and thine ass shall be violently taken away from before thy face, and shall not be restored to thee. Thy sheep shall be given unto thine enemies, and thou shalt have none to rescue them. 32. Sabay-sabay po tayo sa verse 33. Ready, go. The fruit of thy land and all the labors shall a nation which thou knowest not eat up, and thou shalt be only oppressed and crushed always. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa hapon na ito. Salamat po sa victory kaninang umaga dito po sa CBBC San Pablo at doon po sa CBBC Los Baños. Salamat po, Panginoon, sa opportunity at privilege na makapag-preach ng salita ng Diyos. Gamitin niyo po ako, Panginoon, maipaliwanag po ang mga talata na aming binasa. I-bless niyo po ang mensahe ngayong hapon na ito at maging challenge po, Panginoon, sa mga tagapakinig. Bigyan niyo po kami ng understanding at ng wisdom dito po, Panginoon, sa aralin na ito about the curse of disobedience, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa. At Holy Spirit, kayo po mag-convict sa bawat isa, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po magsiupo. Andiyan po si James. James, halika, James. Tayo ka dito. Uminom ka ba ng juice? Meron akong juice dito. Bago, puno. Sponsored by Sir Troy. So, iinumin mo yung kalahati. Puno siya, wala pa siyang bawas. Hindi pa siya nabubuksan. Iinumin mo yung kalahati, pero babayadan mo ng buo mamaya. Joke lang. Inumin mo yung kalahati. Ang tawag dito ay juice. Okay, juice. Okay, inumin mo yung kalahati. Inumin mo. Kalahati, sige, inumin mo. Balagyan kita mamaya. Kalahati na. O, yan, kalahati. Takpan mo. Yan. Ang tawag kanina, nung hindi pa bukas, ay juice. Ngayong may bawas na siya, ano na tawag sa kanya? Contagious. Parang ngiti ni Jay. Contagious. Sa'yo na yan. Thank you, sir. Contagious, nakakahawa ang ngiti ni Sir James. Nakakalito, pati pangalan. Contagious, yung ngiti ni Sir James. Ibig sabihin, parang sakit na viral na nakakahawa. Isa lang ang magkasakit, magdala ng sakit dito na nakakahawa, maaaring madaming madamay. Madaming mapuntahan yung sakit. Kagaya ng sore eyes na kumakalat. Kagaya ng mamaso na kumakalat. Contagious. At ang curse, pag minsan, kahit isa lang yung gumawa ng kasalanan, pwedeng may madamay na iba. Yung curse, kahit isa lang yung gumawa ng mali, isa lang yung gumawa ng kasalanan, maaaring madamay yung mahal mo sa buhay. Saan ba galing ang curse? Ang curse ay galing, bunga ito ng kasalanan. Tandaan po natin, nung nagkasala si Eva at saka si Adan, kinursed si Eva, mahihirapan sa panganganak. Kinursed si Adan, mahihirapan sa pagtatrabaho. Sila lang bang dalawa yung sinumpa ng Diyos? Sinumpa din yung ground. Sinumpa din yung cattle. Sinumpa yung buong mundo dahil sa kasalanan ng iisang tao. At tayo ngayon ay makasalanan dahil si Eva at si Adan ay nagkasala. Tayo ay nadamay lamang doon sa sumpa. Ngayon po, tandaan po natin, ang sumpa, ang curse, meron sa mga unsaved dahil sila ay maaaring mapunta sa impyerno kapag sila hindi nanampalataya. Pero ang sumpa, pwede ding magkaroon yung mga believers. Kahit tayo ay ligtas na, pwede tayong magkasumpa. And this is the scary reality of curse. The scary reality of sin na maaari tayong magkaroon ng sumpa. Hindi lang ikaw ang maaapektuhan. Curse is contagious. Maaaring inosente yung iyong kapatid.
Maaring inosente yung iyong anak, pero hindi sila, may pagkakataon na maaring hindi sila makaligtas sa sumpa na ikaw ang gumawa ng kasalanan. At yan ang nakakatakot sa kasalanan. Mabuti pa, pag ikaw ay nagkasala, ikaw lang yung magkakaroon ng curse. Pag ikaw ay gumawa ng kasalanan, walang ibang taong madadamay. Pero nakakatakot nga. Pwede kang makaapekto sa iba. Kaya po ang title po natin ngayong hapon ay The Course of the Curse. The Course of the Curse. Meron siyang pathway na dinadaanan na doon sa pathway na yon ay maaring may matamaan siya na mahal mo sa buhay. At yun yung nakakatakot. Kaya dapat tayong matakot sa kasalanan. Oo, hindi na tayo papunta sa impyerno, pero yung buhay natin pwede magmukhang impyerno dahil sa kasalanan na ating ginagawa. Maaring madamay yung mga mahal mo sa buhay. Ang Kristiyano, kapag may pinagdaraanan, it's either pinapalo ka o kaya naman ay dumadaan ka sa trial, sa pagsubok. At ikaw lang ang nakakaalam, ikaw lang ang makakapagsabi kung ikaw ba ay pinapalo. Alam mo sa sarili mo kung ikaw ay pinapalo. Alam mo din kung iyan ay pagsubok lamang. Kung ikaw ay may tinatagong kasalanan sa iyong buhay, alam mong yan ay pagpapalo. Nakakatakot kapag si pastor nag-title sa preaching ng Your sin will find you out. Ay talaga namang kahit sino kakabahan. Kapag yung title ng kanyang mga preaching ay Secret Things Are Not Secret, ay malamang si pastor may nalamang sikreto ng frontliner. At yan ay nakakatakot. The course of the curse. Unang course ng curse. Number 1, the curse that affects the person. Or yung mismo, yun lang. Ang naapektuhan lang, yung nagkasala. Sabi ng Bible, sa verse 22. Kung mapapansin nyo nga po pala, itong Deuteronomy chapter 28, yung kanyang verses 1 is about obedience. At kapag ikaw ay nag-obey, may blessing yan, pamula verses 2 hanggang verse 14. Pero pagdating ng verse 15, ang usapan na po dyan ay sumpa, curse. Kung meron kang 14 verses about blessing, meron kang verses 16 hanggang 68 ng sumpa na pwedeng pumunta sa buhay mo o doon sa mahal mo sa buhay. Kaya po ito'y warning. Warning po ito sa bawat isa sa atin. Hindi din po ako malinis, ako po'y makasalanan din. Ito po ang mensaheng ito'y maaaring tamaan din ako. At ito po'y para sa ating lahat. Number 1, the curse that affects the person. Verse 22. Verse 22, ito yung pinaka-common na nangyayaring sumpa. Especially kapag yung kasalanan mo ay hindi mo kinonfess, hindi mo hiningi ng kapatawaran. Verse 22, ang sabi ng Bible, the Lord shall smite thee with the consumption, with a fever, lagnat, with inflammation, pamamaga ng gout. Hindi ko po sinasabing palo. Hindi ko sinasabing palo. With an extreme burning. Clark? Sunog? And with a sword. With a blasting. With a mildew. Hindi ko alam yung mildew. Sinerge ko siya. Yung mildew, para yun siya yung puti-puti doon sa halaman. Pero sa tao, baka an-an ito sa Tagalog. And they shall pursue thee until thou perish. Maaring ikaw ay magkasakit. Maaring ikaw ay tamaan ng lagnat. Maaring ikaw ay maaksidente. Maaring ikaw ay may problemang hindi masolusyonan. At ikaw lang ang nakakaalam kung yan ay palo. Maaring yan ay physical health issues. Hindi ko sinasabing automatic na kapag may sakit ka ay ikaw ay pinapalo na. Kagaya na sabi ko kanina, ikaw lang nakakaalam kung yan ay palo o kaya naman ay pagsubok. Pero hindi ka ba natatakot kapag ikaw ay nilalagnat na after mong gumawa ng kasalanan? Hindi ka ba natatakot na ikaw ay napapanot na after mong gumawa ng kalokohan? Hindi ka ba natatakot na ikaw ay nagkabulutong na kahit wala namang nangahawa sa'yo? Hindi ka ba natatakot na yung sumpa na binigay sa'yo ay walang lunas? Nakakatakot magkaroon ng sumpa
na directly tatama sa iyo sa pamamagitan ng mga sakit. Pero may binanggit pa ang Bible na hindi lamang physical health yung pwedeng maapektuhan sa iyo. Verse 20, basahin po natin yung first part. Verse 20, first part niya ay, "The Lord shall send upon thee cursing, vexation," kalituhan. Ikaw ay laging nalilito sa buhay. Hindi mo alam yung direction ng buhay mo. Lagi kang lutang. Baka palo na yan. Hindi ka makapag-focus. Kaninang umaga ka lang nakapag-focus sa preaching. Men, hindi lamang po confusion. Pwede ding depression. Sabi ng verse 28. Verse 28, "The Lord shall smite thee with madness and blindness and astonishment of heart." Yan po ay depression. Madness, ikaw ay nababaliw na. Hindi sa isang tao, kundi ikaw ay ngumingiti na nang ikaw ay mag-isa. Nakikipag-meeting ka na sa sarili mo. At kinakausap mo na yung sarili mo. Minsan, inaaway mo na yung sarili mo. Pero nakipagbati ka sa sarili mo. Buti nagkaigi kayo. Madness, astonishment of heart, yung puso mo ay naguguluhan. Hindi mo alam kung anong kukunin mong course. Nakapag-enroll ka na sa course na ito, gusto mo pang magpalit. Nasa trabaho ka na, maayos naman yung sahod mo, ayaw mong magpasakop doon sa boss mo, lilipat ka pa. Hindi stable. At ito'y maaring palo kapag yung utak mo, yung ipag-iisip mo ay hindi fixed sa Panginoon. Hindi fixed. At nakakabaliw. Magkaroon ng neurological illness. Kahapon may binisit kami ni Lala na isang Baptist na family. Matagal na siya. Tapos yung isa doon ay na-invite ko dito, nakapag-attend ng twice sa atin. Nagka-problema lang siya ngayon, kaya hindi siya naka-attend kanina. Meron siyang pamangkin na lumaki na din sa Baptist Church. Dating pianista, dating soul winner, dating nasa ministry. Pero yung kanyang talento, yung kanyang gift sa pagpapiano ay nasilaw siya sa pera, ginamit niya sa pag-work abroad. And then after many years, umuwi na lang siya dito sa Pilipinas na merong Parkinson's disease. Yung sakit ni Freddie Roach. Sabi nung tiyuhin niya, alam niyang palo yun? Alam niyang palo yun! Nasa ministry na, umalis pa! May talentong binigay ang Panginoon, ginamit pa para kumita ng pera. At yung kanyang tinutugtugan ay mga bar, inuman. Buti na lang yung testimony ng isang father doon sa amin, siya ay may offer. Kaso nga sa bar, bilang barista, tinanggihan niya dahil alam niyang may palo. Pinag-usapan nilang mag-asawa. Sabi niya ay ayaw niya na malaki nga yung kita, pero pinapalo naman yung kanyang anak. At nakakatakot na ikaw ay mapalo ng Diyos. Nakakatakot na magkaroon ng apekto sa iyo. Yung personal curse. Mawalan ka ng pag-asa. Ito pa, isa pang palo. Personal curse na pwedeng maranasan mo. Verse 29, ang mawalan ka ng pag-asa. Verse 29. Hindi lang basta sa pag-ibig, kundi mawala ng pag-asa sa buhay. And thou shalt grope at noonday. Alam niyo yung grope? Yung mangangapa ka kahit tanghaling tapat. Dahil wala kang direction. Wala kang mapuntahan. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Nawalan ka na ng pag-asa. Kaya maraming nakakaisip, nakitilin yung sariling buhay. Kasi nawalan na ng pag-asa. At yan yung nakakatakot na palo. Yes, maring sa langit magkita-kita tayo, pero sayang naman yung potential na magagamit ka pa sana dito sa gawain mo, gawain ng Diyos dito sa mundong to. The curse that affects the person. Mangangapa na parang bulag. Walang pag-asa. Magiging quitter.
Mag-quit na lang sa lahat ng bagay, pati buhay, ikukwit pa. Masaya bang gumawa ng kasalanan? Isipin mo yung mangyayari sa'yo in the future. Isipin mo yung mangyayari sa'yo. Maaring hindi mo pa nararamdaman ngayon, baka after 5 years tsaka palang lalabas yung palo ng Diyos, baka after 10 years tsaka palang lalabas yung sumpa ng Diyos, at nakakatakot kung patuloy mong itatago ang iyong kasalanan na ginagawa. Number 1 ay the curse that affects the person. Number 2, the curse that affects your possession. Your possession, verse 16. Basahin po natin, verse 16. Verse 16, sabi ng Bible, cursed shalt thou be in the city, and cursed shalt thou be in the field. Cursed shall be in thy basket and thy store. Sabi ng Bible, ay may sumpa doon sa field, may sumpa sa iyong mga kagamitan, sa iyong basket, sa iyong business, ay may sumpa dahil sa kasalanan na iyong ginagawa. Remember, Achan, ang utos ng Diyos. Yung spoil of war ay para sa Diyos. At si Achan ay nagtago ng silver. Siya ay nagtago ng gold. Siya ay nagtago ng Babylonian garment. Siya ay nagtago ng kasalanan. At sila ay nagtataka bakit yung kanilang kalaban na AI ay hindi nila matalo. There is a sin in the camp. At meron kang gustong gawin na hindi mangyari-yari sa buhay mo. Meron kang pinagpe-pray na hindi natutupad. Meron kang pinapanalangin sa Diyos na hindi binibigay. It's because of the sin na maaring, okay, itong possession na to, itong cellphone na to, pinagpe-pray ko kasi gagamitin ko naman sa ministry. Itong sasakyan na to, pinagpe-pray ko dahil gagamitin ko naman sa ministry. Pero hindi maibigay sa'yo ng Diyos because of the sin. Because of the curse. Curse affects your possession. Di ka makabili ng gusto mo. May pera ka naman, may trabaho ka naman. Ang laki naman na sahod mo. Kapag nakaipon ka na, biglang magkakasakit yung anak mo. Bigla kang may babayadang malaki. Bigla kang nasunugan. At yan ay sumpa ng Diyos. May hinihiling ka ba sa Diyos? May pinapanalangin ka ba sa Diyos? At huwag kang magtaka kung hindi pa binibigay ng Diyos yung pinagpe-pray mo dahil sa kasalanan. Confession muna bago humingi ng blessing. Gumawa ka ng kasalanan eh. Pagkatapos mong gumawa ng kasalanan, magpe-pray ka na kagad sa Diyos. Ato ka sinesorte? Before you ask for blessing, ask for forgiveness. Humingi ka na ba ng tawad sa Diyos sa ginawa mong kasalanan? Ay, maliit na kasalanan lang naman yon. Mauunawaan na ako ng Diyos. Palalampasin na ng Diyos. Maliit man o malaking kasalanan, ihingi mo ng tawad. Kaya pa hindi binibigay ng Diyos yung pinapanalangin mo. Bigyan mo ako ng tablet. Sinungaling ka naman. Payamanin mo ako. Adulterer ka naman. Bigay mo sa akin tong bahay na to. Magnanakaw ka naman. Para matigil ang kasalanan, para matigil ang curse, ang sumpa, humingi ka muna ng patawad sa Diyos. And then, tsaka ka mag-obey. Itong topic na to sa verse 15, kaya ka hindi pinagpapala ng Diyos kasi disobedient ka. Sabi ng verse 1, kaya naman ikaw pagpapalain dahil ikaw ay obedient. Sumusunod ka sa utos ng Diyos. Nahirapan kang sumunod sa mga tao sa paligid mo. Nahirapan ka na may nagmamando sa'yo. Ayaw mo na may nagpapasunod sa'yo. Gusto mo ikaw nasusunod. Hindi pwedeng ganun. Gusto mo ikaw lagi ang boss. Kung gusto mo na ikaw yung nasusunod, mag-apply ka bilang Zumba instructor at maraming susunod sa'yo. The curse that affects your possession. And lastly, last na, malapit na. The curse that affects posterity. The curse that affects posterity or yung next generation. Yung sumpa, hindi lang patama sa'yo, hindi lang ikaw tatamaan,
Hindi lang yung pinapanalangin mo, kundi pati yung susunod na generation sa'yo. Verse 18 ng Deuteronomy. Deuteronomy verse 18, chapter 28 verse 18, ang sabi ng Bible, cursed shall be the fruit of the body. Sino yun? Anak mo. And the fruit of thy land, and the increase of thine kind, and the flocks of thy sheep. Cursed shall be the fruit of the body. Kapag ikaw ay disobedient, kapag ikaw ay namumuhay sa kasalanan, ang isusumpa ay pwedeng yung next generation. Nung si David ay nagkasala ng murder at adultery, ang sumpang binigay sa kanya ng Diyos ay nasa 2 Samuel chapter 12 verse 10. Ito yung sumpa. Sabi ng chapter 12 verse 10 ng 2 Samuel, now therefore, the sword shall never depart from thine house. Yung house doon ay hindi yung kanyang bahay. Yung house doon ay kung sino yung nasa loob ng kanyang tahanan. Sino yon? Mga anak niya. Mga anak ni David yung tinamaan ng sumpa. Yung unang anak nila, ni Bathsheba, namatay. Si Tamar, ginawan ng masama ng kanyang kapatid. Si Amnon, pinatay ng kapatid. Si Absalom, namatay sa gera habang inaagaw yung trono ng kanyang tatay. Si Adonijah ay rebelde sa kanyang tatay, eventually pinapatay ng kanyang kapatid na si Solomon. The fruit of the land. Sino nagkasala? Si David. Kanino umabot yung palo? Sa kanyang mga anak. Hindi ka ba natatakot? Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Hindi ka ba naaawa sa nanay mo? Hindi ka ba naaawa sa kapatid mo? Hindi ka ba naaawa sa iyong kaibigan na maaaring maapektuhan ng sumpa dahil ayaw mong iwan yung kasalanan? Huwag ka nang magtaka kung bakit yung tahanan nyo hindi pinagpapala. Huwag ka nang magtaka kung bakit hindi ka lumalago. Huwag ka nang magtaka kung bakit sa tingin mo iniiwasan ka ng mga tao. Ikaw ang nakakaalam. Isipin mo yung anak mo. Buti ikaw immune sa kahihiyan. Maring immune ka sa sakit. Maring immune ka, hindi ka na napapahiya. Medyo kumapal na yung iyong muka sa paggawa ng kasalanan. Paano naman yung anak mo? Paano yung apo mo? At aabot pa kung kani-kanino na nasa lahi mo. Hindi ka ba naaawa? Iwan mo na yung kasalanan mo. Huwag ka nang magtaka. Bakit? Tinutulungan mo naman mag-pray yung nanay mo. Tinutulungan mo naman mag-pray yung kapatid mo. Pero hindi pa din ninyo makuha yung pagpapala ng Diyos. Ikaw mismo ang nakakaalam. Isang confession lang, mga kapatid. Repentance lang ang katapat niyan. At ibibigay sa iyo ng Diyos yung pinagpe-pray mo. Tulungan mo yung magulang mo. Tulungan mo yung anak mo na pagpalain din. Maawa ka sa mga mahal mo sa buhay na naaapektuhan ng kasalanan na ikaw lang ang gumawa. Yung sumpa, ikaw gumawa, ibang umaani. Yung sumpa at paggawa ng kasalanan, paglaro ng ML. Tapos sasabihin mo, lagi kang nauutusan. Yung nanay ko, utos ng utos. Pag dinala ko sa kanya, mali naman yung ginawa ko. Common yung ganong pag-iisip ng mga anak. No? Kahit ako dati, ganon din eh. Akala ko, ang may problema, yung nanay ko, utos ng utos sa akin. Tapos yung, sa tingin niya palagi, yung ginagawa ko mali. Akala ko siya yung may maling pag-iisip. Ako pala yung may maling pag-iisip. Paano ka lalago? Paano ka matututo kung ganyan yung pag-iisip mo? Yung kasalanan ng panliligaw. Nahuli ka na. Itatanggi mo pa. Baka kaya
Yung special number nyo, pumiyok yung isa dahil may kasalanan kang ginawa. Do it kayo. Napaka-faithful nung isa. Ikaw gumawa ng kasalanan. Yung isa pa yung pumiyok. Kawawa naman. Baka kaya hindi dumadami yung young people dahil may ginagawa kang kasalanan. Baka kaya hindi dumadami yung tatay kasi ayaw pang sumunod sa pagsosoul winning. Yung kasalanang huling-huli na, magkakaharap na kayo sa opisina, itatanggi mo pa. Tatlo yung witness, itatanggi mo pa. 18 Marines na yung kaharap mo, itatanggi mo pa. Mga kapatid, yung kasalanan na pakikipag-chat sa hindi dapat ka-chat. Diyan nag-uumpisa yon. Ngayong week na to, nagka-hi hello lang kayo. Next week, nagkaganyan na kayo. Nagsisili pa na kayo. At iniintay mong tumingin din siya sa'yo. Pag ganyan mo, si pastor nakatingin sa'yo. Kapatid, kaya huwag kang magtaka bakit pinapagalitan ka ng magulang mo. Kasi obvious naman na gumagawa ka ng mali. Na may pinupuntahan kang iba. Huwag ka nang magtaka at huwag ka nang lumaban, huwag ka nang manlaban. May kasabihan nga yung mga matatandaan, di ba? Papunta ka pa lang. Anong kasunod? Papunta ka pa lang. Sa nanay mo pagaling ang pamasahe. Papunta ka pa lang doon sa nililigawan mo. Yung pamasahe mo galing sa baon mo. Yung baon na bigay ng magulang mo. Papunta ka pa lang doon sa date. Hindi, pinag-ipunan ko to. 1 buwan ako nag-ipon. Hindi ako kumain. Oo, ikaw yung nag-ipon. Pero nanay mo pa din nagtrabaho niyan. Tatay mo pa din nagtrabaho niyan. Nag-umpisa sa chat, sumunod, nagtitingin na. Tapos nagtatawagan na yan. Babe, punta ka sa bahay, walang tao. Ikaw naman, punta ka sa bahay. 2 oras ka nang kumakatok. Walang lumalabas. Sinabing walang tao, pumunta ka pa. Ganyan yung mga babae ngayon. Di ko nila lahat. Yung mga babaeng kayang paikutin yung lalaki. Pag bit-bit mo ako nito, bit-bit ka naman. 12:00 ng madaling araw, papalabasin ka ng bahay, labas ka naman. At sabi ng mga babaeng ito, yung mga ganitong klase ng babae, mahal ako nito. Uto-uto eh. Pag pinabili ka nitong bagay na to, bibili ka naman. After 2 months, nag-aaway na kayo, nagbabangayan na kayo. Kaya in the future, huwag kang mag-expect ng virtuous woman. Ang i-expect mo versus woman. Lagi mo yang makakaaway at walang kapayapaan sa tahanan mo. Sabi ni Pastor, di ba, 50 years mo yang sasamahan. Tapos versus woman, lahat ng gagawin mo, kukontrahin. Lahat ng iyong itatanong, hindi ka papayagan. Sumpa, magpasawalang hanggan. Amen? Puro kaguluhan. Ito yung nakakalungkot. Verse 30. Thou shalt, verse 30, sabi ng Bible, thou shalt betroth a wife, and another man shall lie with her. Naisip nyo yan? Magpapakasal ka sa niligawan mo ng matagal, chinat mo ng matagal,
Tas ang sumpa sa'yo ay ayan. Ipagpapalit ka lang. At kapag kayo'y kasal na, tuloy natin. Thou shalt build an house, and thou shalt not dwell therein. Magpapatayo ka ng bahay, pambihira, ilang taon mong pinagtrabahuhan. Ang mahal ng hollow blocks, sabi kanina, magkano? 16 pesos. Grabe. 18 pa. Hollow blocks pa lang yon. May semento pa, may buhangin pa, may bakal pa. Alam ka namang ikaw lang din magbubungkal dyan, ay mag-aarkila ka pa ng tao. Ang laki ng ginastos mo. Nung matapos yung bahay, hindi mo naman titirahan. Bakit? Naghiwalay na kayo eh. Di ka makapunta doon sa bahay kasi ang nakaaway mo, yung biyanan nasa bahay mo, ikaw wala. Sumpa talaga. Grabe, nakakatakot. Ito yung nakakatakot na reality ng kasalanan. Amen? Pero pwede din maging applicable to sa mga nagtatrabaho malayo. Yung sacrifice ng inyong mga magulang o ng inyong anak na nagtatrabaho malayo para maipagpatayo ka ng bahay. Yes, blessing, makikita natin na blessing na ipagpatayo ng bahay. Pero malayo sa anak. Yung anak may magandang bahay, magandang school na pinasukan, pero walang maayos na ugali. Sumpa. Lumaking walang Bible, ikaw ay Kristiyano, nag-abroad ka, hindi ko alam kung ano pong plano nyo sa buhay. Pero ito yung common na nangyayari sa ibang mga tahanan na lumalayo yung isang breadwinner, mag-abroad, magtatrabaho ng 5 taon, 10 taon, nasa ibang bansa, pagbalik, binata na yung anak, dalaga na yung anak, pero hindi ka kilala, hindi ka nga maigalang. Ang tanging paraan mo lang para mabigay yung kanilang kasiyahan ay bigyan ng gadget. Bigyan ng cellphone, bigyan ng motor. Akala nung anak sila'y mayaman. Pero yung magulang, nandun, taga-tiktik ng kalawang sa ibang bansa. Tagalaba, tagaluto. Yun yung pinagdadaanan. Minsan naaabuso pa yung mga OFW. Naaabuso para lamang may kabuhayan. At yun yung nagiging sumpa. Verse 32. Dito pala yun applicable. Thy sons and thy daughters shall be given unto another people, and thine eyes shall look and fail with longing for them all day long. Dito applicable yung sinabi ko. Nasa abroad ka. Yung anak mo ay nasa ibang tao, nasa yaya, nasa kasambahay. Although okay lang naman yung sa lola, pero iba pa din yung kalinga na kayang ibigay ng magulang. That's the reality. The scary reality of sin. Especially if you are living in sin. Sin that turn into curse. And curse will turn into destruction. At bago ka pa umabot doon sa destruction, ihingi mo na ng tawad dahil ang sabi ng Bible, 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Yes, nagkamali ka. Yes, nagkasala ka. Huwag mo namang enjoyin. Nagkamali ka na nga, inulit-ulit mo pa. Sinulit mo talaga yung pagiging makasalanan mo. Ihingi mo na agad ng tawad. Yes, masaya ka. Sagana. Pero alam mo, may ginagawa kang kasalanan. Yung sumpa, aantayin mo pa ba? Yung destruction, aantayin mo pa ba? Maawa ka sa anak mo. Maawa ka sa mahal mo sa buhay. Maawa ka sa magulang mo. Hindi mo alam kung paano pumalo ang Diyos. Basahin mo ito. Mula verse 16 hanggang verse 68. Kung anong klaseng sumpa ang pwedeng dumapo sa'yo.
dahil sa kasalanan na hindi mo maiwan. Hindi naging specific ang Bible kung anong klaseng kasalanan. Ang sabi lang, disobedient. Disobedient. Basahin ulit natin sa verse 15. And it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, and to observe, to do all his commandments and statutes, which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Sabi diyan, disobedience. Kapag hindi mo sinunod, ito ang listahan ng sumpa na pwedeng dumapo sa'yo. Hihintayin mo pa? Hihintayin mo pa? Obedience lang naman ang katapat. Confession lang naman ang katapat. Repentance lang naman ang katapat. At maging faithful sa Panginoon. Magamit ka ng Diyos. Maging obedient. Sumunod ka sa pastor. Sumunod ka sa area leader. Sumunod ka sa magulang mo. Sabi ng Bible, sa verse 1, kapag naman ikaw ay obedient, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and do all his commandments which I command thee, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Yan naman yung mga blessing kapag ikaw ay sumunod. Handa ka bang sumunod? Handa ka bang sumunod? May soul winning bukas. Ang soul winning ay utos. Handa ka bang sumunod? Pwede ka magpabaptize kung hindi ka pabaptize. Handa ka bang sumunod? May prayer meeting pa tayo. At ikaw ay lalago kung a-attend ka ng mga services. Kung ikaw ay magbabasa lang ng Bible. Kung ikaw ay mananalangin lang, pambihira yung panalangin, pagbabasa ng Bible, ikaw na nga yung makikinabang, iniutos pa ng Diyos. Iniutos na ng Diyos, ikaw na nga yung makikinabang. Sundin mo naman ang Diyos. At ang Diyos, hindi lang 10 ang utos. Kagaya ng nanay mo, na madaming utos. Sundin natin ang Diyos, dahil ang disobedience ay maaring maapektuhan ang iyong sarili. Maaring maapektuhan yung pinapanalangin mo. At higit sa lahat, yung inaalagaan mong baby mo, anak mo, napaka-cute, pinagpe-pray mo, ayaw mo mapadamuan sa lamok, inaalagaan mo, kapag may nambubuli, ikaw ang gusto mong sumapak doon sa nambubuli sa anak mo. Tapos gumawa ka lang ng kasalanan, di Diyos. Maaring Diyos yung magbigay ng sumpa sa iyong anak. Obedience, repentance, at tayo po'y sumunod sa Diyos. Tayo po'y manalangin, tayo po'y tumayo lahat. Dakilang Diyos, salamat po sa Word of God. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat sa amin na maging obedient, sumunod sa aming authorities, sumunod sa Bible. Hingi ng tawad, Panginoon, ng mga kasalanan na aming nagawa. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat sa amin. Nawa naging challenge po. Gumawa po kami ng desisyon na sumunod po sa inyo, Panginoon. Tumadalangin sa Panginoon Jesus. Amen. At tayo po ay dumako sa panalangin. Let's go to God in prayer. Let's pray.